maraming mga issues ngayon na lumalabas, no? Mapalalaki, mapababae, ganyan. Kaya po napupunta ko doon yung kwento na napoprotektahan ba ang mga artista? Yes, lalo na sa set ko. Alam nila yan, sa first take lang. First take lang, dahil bago po namin gawin ito, meron na kami intimacy workshop. Hindi kailangan yung intimacy coordinator na pinagsasasabi ng mga tao. Dahil mula pa nung sinumulan namin ito, meron conscious kami sa ginagawa namin at inaalagaan namin ng artista. Ewan ko lang sa iba. Pero hindi ko alam yun. Ayoko nang puntahan yun. Pero ang gusto lang po namin, gusto lang natin ipunto ngayon, ay ang paggawa ng ganitong erotica, syempre responsibility yan. Responsibilidad namin yan. Kahit kanina naman natin itanong ng mga artista, walang naagabyado at walang namamaltrato o walang na-abuse. Kasi bago pa lang po sila sumalang dito sa ganitong industriya, pinapipirma yan ang contract. Ano-ano ang restrictions, ano-ano ang pwede at hindi pwede. Kaya never pong nangyari yan sa set namin. Kaya po, marami ngayon lumalabas na kung ano-ano na versions ng iba't ibang mga artista, director, etc. etc. Muli po, iniingatan po namin yung mga artista namin babae, lalo na mga babae, at lalo na yung mga lalaki. Yun. Thank you. Kasi maganda na yung kwentuhan eh. What are your thoughts on having a safe space for sexy films like this, being a cult director yourself? Dapat talaga nagkakaroon tayo ng usapan. Pinag-uusapan siya dapat, no? At higit sa lahat, bago po natin, syempre dapat karama yung mga directors, producers. May dialogue. Even actors, dapat may dialogue talaga bago natin gawin. No? Kasi sa sobrang dami din ng nangyayari sa mundo, dumadaan lang ng dumadaan. Yun na yung sinasabi ko kanina. Siguro mga 100,000 na yata ang Viva Max films eh. Pero ibig sabihin, lahat ba ito na pag-uusapan? Siyempre, hindi na. No? Kaya dapat natin ingatan din kung gusto natin magtagal ang industriya ito, ang genre ito, kultura natin ito eh. Wala pa naman noon, meron ng ganitong pelikula. Ingatan natin ang actors, ingatan natin ang mga directors, ingatan natin yung ating linya. Kasi kahit hindi naman nga ganito, kahit hindi naman talaga sa erotica, hindi nga nanggagaling sa amin ang mga abusers eh. Nanggagaling sa drama, comedy, music, di ba? Ibig sabihin, safe pala kami. Safe pala kami dahil pinag-uusapan namin. Di ba? Pinag-uusapan natin, di ba? At hindi siya tabu. Di ba? Yun lamang po. Ayoko ng kasi ibang discussion talaga ang ibang space. Tama naman yung tinanong mo. Pero magkakaroon niya kami ng may binubuo kami ngayong eroticon. May binubuo kaming eroticon na pagsasama-sama na may film talks, may history, may literature, para pag-usapan itong mga bagay na ito. Moving forward, Direk, kasi na-mention mo a while ago na you wanna make it deeper and and more conscious pagdating sa industriya. Is moving forward po, are you planning to institutionalize this kind of activity na rin, not just for the sexy films, but films in general, meaning kayo nga yung cult director for doing this kind of genre? Yes, opo. Hindi naman ini-institutionalize, pero sana magkaroon ng spasyo. Espasyo ang pinag-uusapan natin dito eh, no? Kailangan magkaroon siya ng espasyo para magkaroon ng respeto ang mga tao, magkaroon ng sariling mundo. May multiverse eh. May universe kami sa Viva Max, no? Walang pakialaman, no? Pero sabihin, meron kaming ganito. Respeto natin ito, meron kaming audience, may sarili kaming audience, and then baka gusto nyo rin, ayaw nilang magsalita. Pinapanood sa mga bahay nyo. Yun lamang. Space. Actually, nakuha naman natin yung space. Meron namang platform. Hindi respect. Yung respect and again, trabaho to eh. Trabaho to. Matagal na hindi pa naman nabubuo ang sibilisasyon. Meron ng ganito. Yun lang. Thank you for your words, Direk. Thank you on respect. Thank you so much. Thank you. I'm done. Thank you. Thank you. Great questions, Von. Thank you so much for that.